Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 6 minutes ago. Sabi dito, Mr. President, tuduhan muna. Hinamon ni Kamanggagawa Representative Eli San Fernando si President Bongbong Marcos na magsagawa ng mandatory, ito maganda ito mandatory lifestyle check audit sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth SALN at imbestigahan ang bank accounts ng lahat ng regional directors at district engineers ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sa gitna ng issue na flood control projects sa bansa. Ito ang payag ng kongresista. Kung seryoso talaga ang Administrasyong Marcos na may mapanagot sa mga palpak na flood control projects, ipag-utos niya ito. Walang gustong umamin sa kalukuhan sa flood control at infrastructure projects. Paaminin natin, giit ni Fernando. Agree ba kayo dito? Na magkaroon ng mandatory lifestyle checks. District engineers and regional directors. Tapos, imbestigan ang mga SALN at bank accounts. Kung ako inyong tatanungin, dapat nga ganito ang gawin. Kasi, klaro na ang DPWH, ang ahensya na nag-implement ng mga palpak na proyekto, nasa kanila ang pananagutan. Nagmamalinis pa ngayon, may isang regional director na pagkatapos magalit ang isang gobernador sa Oriental Mindoro, nagpunta rin doon, sumunod din siya, nagbisita rin. Magaling. Yung regional director ng DPWH Region 4B or Mimaropa, nandun, nagbisita with media coverage. Ang galing. Sabi niya, nire-relieve ko lahat. Sibakin ko na ang district engineer at lahat ng DPWH personnel. Ang galing ng kanyang birada. Ano pa yung sabi niya? Na humihingi ako ng public apology sa governor kasi sa una, ayaw nilang papasukin ng governor sa area. Ano bang sabi niya? Na we in the DPWH, specifically Mimaropa, we have a very high standard ng project evaluation. And then, we have a very zero tolerance namin sa corruption. Tanong, may maniniwala pa sa kanya? Ay, nako. So, salamat dito kay Congressman Eli San Fernando sa ganitong suggestion. Ang malaking katanungan ngayon is, ang Pangulong Marcos Jr., kakagatin ba niya itong hamon na ito? Ano sa palagay niyo? Mag-utos ba siya ng mandatory lifestyle check? Kung magawa ito ng Pangulo, sasaluduhan natin siya. Ito na yung palatandaan na seryoso sa talaga na habulin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kailang as of now, wala pa, ang bagal ng magwa 1 month na. Kailan ba siya nag-sona? July 28. Pitsa 18 na ngayon. Naka 3 weeks na. So far, ang nagawa lang niya is yung magbisita sa mga palpak na flood control projects at maglabas ng listahan ng 15 top contractors. So far, yun pa lang ang nagagawa niya. At marami na akong articles, comments na babasa na parang mahina ang dating. By now,
kung talagang seryoso ang Pangulo, meron na sanang nabuo na na independent body kasi sabi niya, hindi daw pwede ang DPWH na mag-imbestiga dahil sarili nilang imbestigan eh. So, that's good. So, sino ang mag-imbestiga? Yun, bitin. Bakit? May problema ba? Definitely, ang Kamara hindi pwede. Kasi ang Kamara magsisimula na rin ng investigation nila yung TRICOM na sinasabi. Committee on Public Works, Public Accounts, at saka Public Accountability. walang walang credibility. So, dalawa lang. Suggestion, sino bang nag-suggest? Ex-Senator Drilon. Pwede, COA, sa Ombudsman. Pwede rin, Blue Ribbon Committee. Isa na lang ang hinihintay ko. Hintayin natin. Yung may dating ba? Ang initiative ng Pangulo, sino ang mag-imbestiga? Kasi sabi niya, dapat may managot. So, paano mapapanagot kung hindi maimbestigahan? Pwede ba, Mr. President? Bilis-bilisan nyo naman. I-announce kung sino ang members ng investigating body, yung independent. Pwede ba si Mayor Magalong na lang? Nako, mapapamahal kayo sa taong bayan, Mr. President, kung si Mayor Magalong ang ilagay nyo. Sana, do it right now. Sayang yung 3 taon na lumipas, na puros lang kapalpakan nangyayari, grabing korupsyon. Ito na ang pagkakataon ng Pangulo. So, sana magkaroon na siya ng tapang, yung political will. Lifestyle, mandatory lifestyle check, lahat ng DPWH officials, district engineers, regional directors, kung pwede pa nga, kahit dyan sa USEC level kasi mayroon daw tinanggal USEC na mayaman. Kalimutan ko na yung parang Roberts, nakalimutan ko yung apelyido. Tinanggal na USEC sa DPWH. Huwag lang tanggalin. Kasi kung tanggal, wala rin, natanggal. Paano mabawi yung pera ng taong bayan? Dapat may makasuhan, dapat may maparusahan, may makulong. Yun ang panawagan ng mga mayors for good governance sa pangunguna ni Mayor Magalong, Mayor Belmonte, Mayor Bico Soto ng Pasig at Mayor City Hataman ng Isabela City. So, hintayin natin ang sagot ng Pangulo sa hamon na ito.